Madami tayong nakikitang mga recipe ng mga chocolate fudge icing, pero ito ang masasabi ko na napaka-legit na napaka-stable talaga. Wow! Guys, ang perfect nyo. Yan. Siya ka-moist. Yeah. Napaka-moist, no? Napakasarap. Iba talaga yung lambot niya. Itataya natin ang pangalan natin dito. Iba yung sarap niya, guys. Kakatuwa kasi napakatagal ko na talagang gustong makuha yung ganito ka-stable at ganito kasarap na chocolate fudge icing na homemade siya. So, ito na talaga. So, dito na tayo, basic fudge icing lang yung ating gagawin. So, kailangan natin dito ng 1 cup na brown sugar, wash or white, kahit ano yan. And then, 5 tablespoon na cornstarch, half cup na cocoa powder. Ang laging kong gamit, guys, ay JB15 kasi matapang yung kanyang lasa talaga. And then, 1 can na evaporated milk. Yung ginamit ko is Jersey, yung red. Mas mura kasi yon. And then, 1/4 cup na tubig. Lagyan nyo lang and then haluin nyo lang siya, guys, ng mabuti. And then, ito ang pinakasikreto na to, guys. Kailangan yung maglagay ng 2 egg yolks, yes. 2 egg yolks na large yung inyong kailangan and then haluin nyo lang siyang mabuti. And then add tayo ng half teaspoon na vanilla para walang mga eggy smell ganon. And then haluin lang natin siya hanggang ma-reach natin yung ganyang consistency. Huwag nyo siya guys titigilan kasi una pagka tinigilan nyo magbubuo-buo siya. And then kailangan medium heat lang din yung inyong pinaka-apoy. Ayan. So pagka sa tingin nyo mga few minutes, 5 minutes nyo na siyang hinahalo para make sure na yung inyong cornstarch ay luto na. Pag hilaw kasi yung cornstarch nyo, doon nagsisimula na ang inyong pinaka-feeling ay magtutubig dahil nga hindi nahalo o nalutong mabuti yung inyong cornstarch. So, ayan na yung kinalabasan ng ating ginawa. So, ang gagawin nyo guys dito ay salain nyo pa rin siya para nun smooth talaga yung inyong pinaka-fudge icing. Ayan, napaka-perfect na to guys. So, napakatagal ko ng panahon na gustong mangyari, ganitong consistency yung aking magawa. And then, nagsubok lang ako, madami, sabi ko nga, madaming trial and error talaga para makuha natin yung tamang consistency na gusto natin. And then, dito, naglagay tayo ng 2 tablespoon na butter. Yan. So, kung halimbawa, ang butter nyo is salted, huwag nyo nang lagyan ng salt. Kung unsalted naman yun yung butter, add lang kayo ng pinch of salt. Ayan. Maganda din kasi na naglalagay ng butter. Una, glossy siyang tingnan, and then, nagdadagdag aroma din siya sa ating pinaka-fudge icing. Ganyan lang. And then, i-cover natin siya guys ng cling wrap. Kailangan walang hangin siya, ganyan lang, yung hindi mahahanginan para hindi siya magkaroon ng elephant skin. Ito yung original na recipe na lagi nating nakikita with 5 tablespoon of cornstarch. Samantalang, ito naman yung ating ginawa na pinag-eksperimentuhan. Ito yung nilagyan natin ng egg yolk. So kung gagawa kayo ng mga chocolate fudge icing nyo, lagyan nyo siya guys ng egg yolk kahit na 2 piraso lang para maganda siya. And then, stable, hindi siya babagsak agad o dudulas. Unlike dito na walang nilagay na egg yolk. Tingnan nyo guys. O, diba? Malabnaw siya. Samantalang ito ay ang ganda ng consistency niya. Yan. So, mamaya itatry natin kung paano siya i-apply sa cake. So, gagamitin natin guys yung ating ginawang homemade chocolate fudge icing na napaka-stable. Titingnan natin siya guys kung gaano ka-stable. At ilalagay natin to sa chiller pag na-frostingan natin yung ating icing kung lalabsa ba. Dahil kasi yung mga chocolate fudge, pagka nilagay na natin sa chiller, ang tendency noon, para siyang nagtutubig dahil sa cornstarch. So, ayan. Gagamitin natin to. Dahil ito ay nilagyan natin ng egg yolk, tingnan natin kung gaano siya ka-stable. Ayan. So, lagyan natin dito ng palaman. Diba? Alam naman natin yung choco fudge icing ay napakasarap talaga. Pero ang nagiging isang problema natin dito sa ganitong klaseng choco fudge icing ay hindi siya ganun ka-stable. So madaming subok talaga kung paano namin maiaayos tong ganitong klaseng cake. So nag-trial and error kami hanggang sa tinry ko kung ano nga ba ang magpapa-stable sa kanya bukod sa pagdagdag ng cornstarch. Kasi nga sabi ko ang cornstarch naman okay siya sa simula pero habang tumatagal bakit ganun lumalabsa siya guys. So ang pagiging baker naman guys ay talagang tuloy-tuloy na pag-aaral yan kung paano natin mas mapapabuti o mas mapapaganda, mapapaunlad yung ating ginagawa pagdating sa ganitong larangan sa paggawa ng cake. Yan, so dito guys, kita nyo naman. So, ito na yung ating ginawa na moist chocolate cake with super stable na fudge icing. Now, nakita nyo naman, ito guys ay kahapon ko pa siya pinroastingan and then chiniler ko siya, tapos ni-room temp ko lang. Dami tayong nakikitang mga recipe ng mga chocolate fudge icing, gamit lamang 5 tablespoon na cornstarch, nilalagyan ng mga cream or kung ano pa. Pero ito ang masasabi ko
na napaka-legit, na napaka-stable talaga. So guys, ang stable niya, oh. So, pagka pinindot nyo siya, guys, ayos na ayos pa din, oh. So, ang galing. Wow. Guys, ang perfect nyo. Yan. Siya ka-moist. Yan. Napaka-moist, no? Napakasarap. Sobra, guys, kasi iba talaga yung lambot niya. Itataya natin ang pangalan natin dito. Iba yung sarap niya, guys. Hindi siya ganun katamis kasi mga dark yung ating ginamit. JB15 yung ginamit natin dito. At hindi siya nakakasawa. Di ba pagka baker ka, sawa ka na sa mga binibake mo. Guys, ito. Sarap. Walang sinabi yung mga favorite natin in-order na cake. Sarap. Perfect na perfect, guys. Ito. Tingnan nyo. Hindi man lang siya humulas. Diba? Ganun pa din yung itsura niya. Ito lang, abi. Ayan. So, napaka-yummy. So, guys, napakasarap na to. Maniwala kayo. Perfect na perfect to. Halimbawa, pwede nyo gawin sa bahay nyo. Kahit wala kayong oven, may steamer lang kayo. Steam nyo yung cake. Makakagawa kayo ng ganito. Kasarap na cake. So, ang sarap na. Alam nyo ba, napakatagal ko nang gustong ma-reach. Ito na siya, guys. Nakakatuwa kasi napakatagal ko na talagang gustong makuha yung ganito ka-stable at ganito kasarap na chocolate fudge icing na homemade siya. So, ito na talaga.